Tinutugunan na ng pamahalaan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang detalye sa report ni LJ Sagang ng PTV Davao. Hindi pa rin natatapos ang problema sa baha sa maraming bahagi ng Mindanao, lalo na sa Davao City at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mas pinaigting ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga hakbang para masolusyonan ang kalamidad. Sa kung saan na magkuot, kung high tide siya, magpundog yapon ang tubig diya sa may purok 13 man na diya. So, diya. So, mahimo na lang ginato, pangwaan na lang ginato, basura ang kanal. Kay aron pag low tide, diretso sa dagat ang tubig pa. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, isa sa mga dahilan ng pagbaha sa Davao City ay ang mga baradong kanal, kulang na drainage at mga kanal na hindi konektado sa isa't isa. Kaya ang baha ay umaabot hanggang kalsada. Perwisyo ang dulot nito sa mga motorista at biyahero. Naabutan ng aming team sa gilid ng kalsada sa Davao City ang motoristang si Dulfo. 2 oras siyang naghihintay hanggang humupa ang baha. Ayaw niyang isugal ang kanyang motorsiklo dahil baka tumirik. Kaya 2 oras. 2 oras na kadire karon? Mga sobra, mga isang tunga na. Dabaw pa. Ha? Ano Jacob, siglaom yaw. Plano ng OCD-11 na magsagawa ng coordination meeting kasama ang iba't ibang ahensya. Ito ay para tugunan ang problema sa drainage sa Davao City. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH-11, inaasikaso na ang 2 flood control projects na nagkakahalaga ng 200 million pesos. Sa rehiyon ng BARM, nananatili rin ang banta ng pagbaha lalo na sa Maguindanao del Sur. Ayon sa OCD BARM, malaking epekto sa sitwasyon ng pagkaubos ng mga puno sa kabundukan dahil sa kaingin. I will attribute also yung naman natin, yung kakulangan na ng mga puno sa ating mountain areas, denuding ng ating mountains, kagaya ng kaingin, pag-uling, yung improve ka natin, tawag na natin, kasama na yung mga past crops nandyan. So, nasa-sacrifice yung mga puno natin. Isinagawa na ang damage assessment sa mga apektadong lugar at handa na ring magsagawa ng mga bagong evacuation kung magpapatuloy ang pagbaha. Nagpaabot na rin ang MSSD BARM ng relief goods at non-food items simula noong May 18 sa Maguindanao del Sur. Tiniyak ng OCD BARM na nagpapatuloy ang mga konsultasyon para sa flood control systems, riverbank protection at reforestation programs. LJ Sagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.